kabila ng malakas na alon, naging matagumpay ang paglalagay ng watawat ng Pilipinas sa Philippine Rice o ang dating Benham Rice bilang paggunita ng Independence Day ngayong araw. May report si Chino Gaston. Higit 200 talampakang lalim ng tubig ang sinisid ng mga technical divers mula Philippine Army, Navy at civilian volunteers para maitayo ang balot sa fiberglass na watawat ng Pilipinas sa Philippine Rice, ang bagong pangalan ng Benham Rice. Hindi naging madali ang pagtayo ng flag, lalo na't napakalakas ng agos ng tubig at halos tangayin papalayo ang mga divers. Itinali ang flag sa base plate na gawa sa konkreto para magsilbing permanenteng marker sa lugar. Masyadong malakas yung kuryente. Yung hindi natin na-meet yung plano natin na supposedly dapat mga 4 minutes nasa base na tayo. Habang itinatanim ang underwater flag, itinaas din ang watawat ng bansa sa BRP Davao del Sur, isa sa mga pinakabagong barko ng Philippine Navy. Sabay kinanta ng mga sundalo at mga kalahok na sibilyan ang lupang hinirang. In asserting our sovereignty, we should be able to show our flag within our territory, within our claims. Dahil sa kakulangan ng kaalaman at pondo, hindi gaanong napapakinabangan ng mga mangingisda ang yaman ng karagatan dito gaya ng mamahaling bluefin tuna. Hindi pa rin nasusuri ng husto ng mga dalubhasa ang seabed na sinasabing mayaman sa mineral at oil deposits. Kinakailangan all the neighboring provinces must come together and we should formulate a reasonable and professional plan. Sa ngayon, wala raw namomonitor ang Northern Luzon Command ng mga dayuhang barko na dumaraan sa Philippine Rice bukod sa mga international cargo vessels. Gayunpaman, walang patid ang pagpapatrolya ng mga barko at eroplano ng AFP at Philippine Coast Guard. Sa loob ng 2 taon, balak magtayo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng permanenteng istruktura dito sa Benham Rice na magsisilbing research station at pasilungan ng mga mangingisda tuwing masama ang panahon. Chino Gaston, GMA News.